atin ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailang ay minahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating ika-12 araw ng ating 52 Days Rise and Rebuild campaign ng Zion Philippines. Mahalaga po ang kampanyang ito upang makalikha ng focus sa bawat mananampalataya, mapalakas ang ating karakter, mapibilis ang ating paglago at maisagawa ang mga proyektong kasing laki o di kaya'y nakakalugod sa Diyos mismo. Kung meron po kayong mga Biblia ay inanyayahan ko po kayong buksan ang Nehemiah Kabanatang 8, mga talatang 1 hanggang 12. Ang buong bayan ay nagtipon-tipon na parang isang tao sa liwasan bayan na nasa harapan ng pintuang tubig. Kanilang sinabi kay Ezra na eskriba na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoon sa Israel. Kaya't ng unang araw ng ika-7 buwan, kinuha ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Siya ay bumasa mula roon
sa harapan ng liwasan na nasa harapan ng pintuang tubig mula sa madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat sa harapan ng mga lalaki at mga babae at ng mga nakakaunawa at ang mga pandinig ng buong bayan ay nakatuon sa pakikinig sa aklat ng kautusan. Si Ezra na eskriba ay tumayo sa pulpitong kahoy na kanilang ginawa para sa layuning ito. Sa tabi niya ay nakatayo sina Matitias, Shema, Anayas, Urias, Hilkias at si Maasiyas ay nasa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa ay sina Pedaya, Misael, Malkiya, Hasum, Hasbedana, Zacarias at Mesulam. Binuksan ni Ezra ang aklat sa paningin ng buong bayan sapagkat siya ay nasa taas ng buong bayan. At nang ito'y kanyang binuksan, ang buong bayan ay tumayo. Pinuri ni Ezra ang Panginoon, ang dakilang Diyos, at ang buong bayan ay sumagot, Amen, Amen, na nakataas ang kanilang mga kamay at kanilang iniyukod ang kanilang mga ulo at sumamba sa Panginoon na ang kanilang mga mukha'y nakatungo sa lupa. Gayon din sina Yesua, Bani, Serebias, Hamin, Akub, Sabetay, Hodias, Maasiyas, Kelita, Azarias, Josabed, Hanan, Pelaya. Ang mga Levita ay tumulong sa taong bayan upang maunawaan ang kautusan, samantalang ang taong bayan ay nanatili sa kanilang kinatatayuan. Kaya't sila'y bumasa mula sa aklat sa kautusan ng Diyos na may pakahulugan, kanilang ibinigay ang diwa, kaya't naunawaan ng mga tao ang binasa. Si Nehemias na tagapamahala, ang pari at ang eskribang si Ezra at ang mga Levita na nagturo sa bayan ay nagsabi sa buong bayan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong tumangis ni umiyak man, sapagkat ang buong bayan ay umiyak ng kanilang marinig ang mga salita ng kautusan. Pagkatapos ay kanyang sinabi sa kanila, humayo kayo sa inyong lakad, kumain kayo ng masarap na pagkain at uminom kayo ng matamis na alak at magpadala kayo ng mga bahagi sa mga walang naihanda, sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag kayong malungkot, sapagkat ang kagalakan ng Panginoon ang inyong kalakasan. Sa gayoy napatahimik ng mga bayan, ng mga Levita ang buong bayan na sinasabi, kayo'y tumahimik sapagkat ang araw na ito ay banal. Huwag kayong malungkot. Ang buong bayan ay humayo sa kanilang lakad upang kumain at uminom at magdala ng mga bahagi at para gumawa ng malaking kasayahan sapagkat kanilang naunawaan ang mga salitang ipinahayag sa kanila. Pinagpala ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang Nehemiah 8 ay isa sa mga kakaiba na talata po sa Biblia. Ito yung talata na madalas or kabanata na madalas pinapansin ng mga mag-aaral o kaya nagtuturo sa Bible School kagaya ko. Ang dami mong makukuha na iba't ibang mga bagay mula sa chapter na ito. Halimbawa, kung gusto mo, maaari mong gamitin ang Nehemiah 8 sa pagsuporta sa mga gawain ng Sunday School o kaya ng Children's Church. Ang mga bagay na ito ay ginagawa ng ating mga malikhaing mga kabataan sa iba't ibang mga Zion churches sa buong Pilipinas. Mabuhay ang mga Sunday School teachers natin. Ang sabi ng verse, kaya't ng unang araw ng ikapitong buwan, kinuha ni Ezra ang aklat, dinala niya ito sa kapulungan, binubuo ng mga lalaki, mga babae, at anong kasunod? Mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mga kapatid, kapag nakakaunawa na, isabay na sa pagsamba. Naalala ko po noong unang mga taon ko sa Kalumpit, ang mga nanay na naka-duster lang at pangbahay lang ay pupunta sa church sa araw ng linggo. Ang akala ko po ay sasamba, ngunit i-drop off lang pala ang mga anak nila sa Sunday School. Naku, ginawa pang daycare ang church natin. Pero okay lang yun. Marami sa kanila ang sumasamba sa Panginoon at naglilingkod pa sa ating Panginoon sa Zion. Ang tanda-tanda ko na po. O di kaya ang Nehemiah 8 ay ginagamit ng mga pastor natin upang depensahan ang kanilang mahahabang mga sermon. Napansin niyo po ba ang ikatatlong talata na naroon ang kongregasyon mula sa madaling araw hanggang tanghali, mula breakfast hanggang tanghalian? Nabasa ko ang tungkol sa mga sermon ng mga Puritans kung paano sila madalas na mangaral ng higit ng 2 oras. Wala po iyan sa kilala nating dating pastor ng Zion. Siya po ay nasa Panginoon na ngayon. Kumpara kina Ezra at Nehemiah, itong sila ay mga tamad. Mahahabang sermon,
mga sermon na kalahating araw ang tagal. Sabi po ng verse, ay bumasa mula roon sa harapan ng liwasan ng nasa harapan ng pintuang tubig mula sa madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat. Wow! Maaari mo rin gamitin ang Nehemiah 8 upang i-require ang mga pastor natin na kailangan gumamit ng mga kahoy na pulpito sa kanilang mga iglesia dahil ito ang halimbawa na pinakita sa Nehemiah 8. So hindi po pwede yung mga metal o kaya yari sa mga glass. Pero tingnan po natin ang verse kung ito po yung sinusunod at standard. Sabi po ng verse, Ezra na eskriba ay tumayo sa pulpitong kahoy. So kung kayo po istrikto, kailangan pulpitong kahoy. Kagaya po ng nasa Phoebus na napakalaki na kanilang ginawa para sa layuning ito. O kaya, mapapansin mo sa talatang 7, maaari mong itulak yung idea sa pagkakaroon ng mga cell group sa church. Pansinin niyo po na si Ezra ay hindi lamang nagmiministeryo ng salita, ngunit ang mga Levita na may mga pinakamalungkot at hindi mo halos mabigkas na mga pangalan ay yung kanilang mga cell group leaders. Sa mga magkaka-baby po dito, kung gusto po ninyo ng mga baby names na mula po sa Biblia, dito po kayo maghanap. Matitias, Shema, Ananias, Urias, Hilkias, Maasiyas, Pedaya, Misael, Malkiya, Hasum, Hasbedana, Zacarias, maganda pa yon, at Mesulam. Sila po yung mga cell group leaders na nagpapaliwanag ng mga bagay na mas detalyado kaysa sa kayang gawin ng isang pastor mula sa pulpito sa isang napakalaking kongregasyon. Sa panghuli, ang Nehemiah 8 ay maaari ding gamitin para sa masarap na tanghalian pagkatapos ng bawat Sunday worship service. Sa church po natin sa Kalumpit ay may isang grupo ho ng mga kabataan na palaging sa McDonald's pumupunta pagkatapos ng gawain. Sa church po natin sa Zion, Illinois, sa US, halos mapuno ang lahat ng mga restaurant sa palibot ng church sa mga kapatiran natin na galing po sa church. Sabi po ng verse pagkatapos ay kanyang sinabi sa kanila, humayo kayo sa inyong lakad, kumain kayo ng masarap na pagkain at uminom kayo ng matamis na alak, hindi po ito yung nakakalasing, at magpadala kayo ng mga bahagi sa mga walang naihanda. Magsasharon daw po tayo, magbaon, magdala ng mga plastic. Ngunit sa dami po ng mga pagtuturo na maaari po nating makuha mula po sa Nehemiah 8 ay huwag po nating kalimutan ang isa sa dalawa na mga katuruan mula po dito. Una sa lahat, sana mapansin ninyo na ang paghangad ng mga tao ng Diyos ay yung marinig ang salita ng ating Panginoon. Uhaw na uhaw po sila sa salita ng ating Panginoon dahil matagal po itong nakatago. Mga kapatid, mahalaga ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Nung sila po ay natapos sa kanilang pagtayo ng pader, doon po sa may pintuang bayan ng lungsod, ay nakakatuwang pansinin. At hindi ko po alam kung inyo pong napansin sa pagbabasa natin kanina ang mga salitang ito. Ang buong bayan ay nagtipon-tipon na parang isang tao sa liwasang bayan na nasa harapan ng pintuang tubig. Kanilang sinabi kay Ezra na eskriba na dalhin ang aklat ng kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoon sa Israel. Ang kahilingan ay nagmula kanino po? Sa bayan ng Diyos. Ito ay hindi isang pangyayari na ang pastor ang naghihikayat para makinig kayo ng salita ng Panginoon. Alam niyo, yung mga pastor po natin sa Zion, gagawin po nila ang lahat pasirko-sirko sa likod ng pulpito para lang makinig ang mga tao sa salita ng Diyos. Hindi na kailangan ng matinding pampasabog sa simbahan. Walang nanunuhol sa mga tao para lumabas sila sa araw ng linggo. Nandoon sila. Ang mga tao ng Diyos mismo ay sabik na makinig sa salita ng Diyos. Kapatid, ikaw po ba ito? Ilang siglo bago po nito ay sinabi ng mga Israelita kay Moises sa bundok ng Sinai, Moses, makinig ka sa Diyos. Ang sabi nila, Moises, ikaw yung makinig sa Diyos at sabihin mo sa amin kung ano ang sinabi niya. Ganun po kaalab yung kanilang pong pagpapahalaga sa salita ng Panginoon. At sa ating teksto, si Ezra ay kinikilala bilang pangalawang Moises, isang tagapagbigay ng batas pagkatapos ng exile. Dumating ang salita ng Diyos at nais itong marinig ng mga tao.
Pagkaraan ng ilang mga siglo, mababasa natin sa Bagong Tipan na ang mga tao ng Diyos, ang mga unang Kristiyano, ay nakatuon ang kanilang sarili sa pagtuturo ng mga apostol. Sila ay sabik na marinig ang salita ng Diyos. Ang hangarin ng mga tao ng Diyos ay marinig ang salita ng Panginoon. Ngunit bakit tila bagang iba na ang mga pangyayari ngayon? Tila bagay wala ng interes, wala ng pagpapahalaga, wala ng pakialam sa salita ng Diyos. Mukhang sa panahong ito, ang pagkauhaw sa salita ng Diyos ay naglaho na. Ang tanong ko po ay bakit? Ito po ba ay nanggaling sa ating mga pastor? Saan nanggaling ang kawalan ng gana ng marami sa salita ng Diyos? Sa ating mga mangangaral po ba? Hindi po. Mahuhusay ang ating mga pastor sa Zion. Matagal silang nag-aaral upang maging handa sa pagiging pastor. Iniingatan ng bawat isa sa kanila ang kanilang buhay at patotoo upang hindi madungisan ang salita ng Diyos. Sana hindi po ito nagmula sa ating mga pastor. Mahusay po ang mga taga-Zion na pastor. Kaya atin pong pasalamatan ng Diyos sa ating mga pastor. Ngunit marahil sa ibang mga churches ay yung mga mangangaral ay hindi gumagawa ng karapat-dapat nilang gawain nang may kasanayan upang kunin nila yung masarap, masustansya, katakatakam na salita ng Diyos at ilahad ito ng walang kahusayan at gawing pagkaing hindi masarap. Hindi po ganito yung ating mga pastor, di po ba? Posible rin, mga kapatid, na hindi po ito galing sa mga pastor. Posible na ang pagkakamali ay galing po sa mga tao na pinakain ang kanilang sarili ng junk foods sa buong isang linggo sa kultura, mga pinapanood nila, na wala na silang gana sa salita ng Diyos pagkadating ng linggo. O kaya pupunta sa pangangaral ng salita ng Diyos sa sobrang pagod mula sa mga online games na puyat o kaya sa basketball o kung anong mga gawain na ngayon ay wala na silang gana sa salita ng Diyos. Ngunit ang pamantayan sa paglipas ng ilang mga siglo, lumang tipan o kaya bagong tipan man, ay ang mga tao ng Diyos ay nagnanais marinig ang salita ng Panginoon. Ang sabi po ni John Piper ay ganito: "The key to Christian living is a thirst and hunger for God. And one of the main reasons people do not understand or experience the sovereignty of grace and the way it works through the awakening of sovereign joy is that their hunger and thirst for God is so small." Ang susi daw ng pamumuhay Kristiyano ay ang pagkauhaw at pagkagutom sa Diyos. At ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi natin nauunawaan o nararanasan ang kanyang soberanyang biyaya at kung paano ito gumagana sa pagitan ng pagkagising ng soberanong kagalakan ay ang ating pagkagutom at ang pagkauhaw sa Diyos ay napakaliit. Ikaw ba ito, kapatid? Ang kwento po ay patungkol po kay William McPherson na isang superintendent sa isang quarry ng mga bato. Isang araw ay sa isang aksidente ay sumabog ang isang dinamita sa kanyang harapan at nasugatan siya. Nabulag siya mula sa pagkasabog na ito at yung kanyang dalawang kamay ay naputol. Pero siya po ay isang bagong Kristiyano. Determinado siyang magbasa ng salita ng Panginoon. Natuto siyang magbasa sa pagitan po ng Braille, yung nakataas na mga titik sa dulo ng isang libro, di po ba? Ngunit ang problema ay hindi niya ito magawa dahil una, bulag siya, so Braille ang kailangan niyang gamitin. Ngunit hindi rin siya makakahipo o kaya makakasalat sa Braille dahil wala nga po siyang mga kamay dahil ito po ay naputol. Kaya ito pong si William McPherson ay natuto pong magbasa ng Biblia sa pamamagitan po ng kanyang dila. Kaya niyo po ba ang kanyang ginawa? At ang sinasabi po ay 4 na beses niyang binasa ang buong Biblia mula Genesis hanggang Revelation sa ganitong paraan. Nais ko pong magtapos, mga kapatid, sa isang pagtuturo on how to have just 10 minutes of quiet time with God. Pagpapahalaga sa salita ng ating Panginoon. Gamit po yung acrostic na PRAY. For just 10 minutes. For 1 minute, pause. Sit quietly for 1 minute. Stilling your soul. Second, tayo po ay mag-rejoice. For 2 minutes, rejoice. Read a short psalm or listen to a worship song. Umawit ka sa ating Panginoon.
For 3 minutes, ask. Sabihin mo po sa Panginoon kung anong nilalaman sa iyong puso at manalangin ka sa Kanya sa buong maghapon kung ano ang iyong binabalak na gawin. At pinakamahalaga, for 3 minutes bago ho magtapos, basahin muli ang Biblia and then yield to the Word of God. Read a few verses from the Bible until yung isang bahagi ay lalabas sa atin upang ituro sa ating Panginoon kung anong pinapagawa niya sa atin sa araw na iyon. Hilingin po natin sa Banal na Espiritu Santo na punuin tayo ng panibago upang tayo'y mapalakas sa ating araw na ito. Mga kapatid, maraming salamat po sa pakikinig sa salita ng Diyos sa umagang ito. Nawa ay ito po'y magsilbing pagkain ng inyong kaluluwa, kalakasan sa ating pag-asa kay Kristo. Patuloy po tayong tumutok sa araw-araw na devotion at pananalangin. Bahagi po sa ating kampanyang Rise and Rebuild. Bukas po, araw ng Sabado, ay part 2 sa devotion na ito. The joy of the Lord is my strength. Tayo po ngayon ay sama-samang manalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa umagang ito, sama-sama po namin inaalala at nais namin itaas ang bawat pamilya po ng Zion Churches sa buong Pilipinas. Pagbuklin niyo po kami ng inyong pagmamahal, ng pangunawa, ng pagkalinga, Panginoon, at bigyan kami ng mahabang pasensya habang kami po ay nagsasama-sama bilang isang pamilya. Dalangin po namin na pagsumikapan po ng bawat isa na mamuhay na maging asin at ilaw, hindi lamang sa loob ng aming tahanan, kundi lalo't higit doon sa mga taong nakakasalamuhan namin. Ito man po ay sa aming community, sa aming workplace, Panginoon, sa aming mga relatives, sa kasama namin, Panginoon, sa churches. Nawa po ay patuloy kami na magsilbing halimbawa at maging daluyan po ng pagpapala ninyo. May you bless our hearts, O Lord. May you bless our lips, na ang lahat po ng aming sasabihin ay maka-encourage at maka-edify po ng bawat isa. Sa umagang ito, patuloy po naming nais na ihabilin sa inyong mga kamay ang campaign na ito, Panginoon. Kayo po nawa ang patuloy na maghanda sa amin, patuloy na magbigay ng direksyon sa amin, Panginoon, magbigay ng burden, O Lord, na tignan at hanapin ang mga tao po na nais po ninyong ilapit namin sa inyong harapan. Lord, inihabilin po namin ang lahat ng ito sa inyong mga kamay. Salamat po na sa bawat pagtawag namin, nariyan kayo, handang makinig at handang sumagot. Purihin po kayo, Panginoon, po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Holy God, we're waiting for you here. Son of God, you stand among us now. Come like a fire, Spirit burn in us. Oh precious Jesus, you'll always be my love. We will rise up, we lift our hands up, we're singing hallelujah. We're singing hallelujah.